Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel and of course sa TikTok na rin. But anyways, ayun na, ang daming nabulabog, ang daming na tensyon, ang daming nagpalpitate dahil nga sa pinost ni Paolo sa kanyang mga social media from Instagram, Facebook, to X, lahat-lahat ng social media niya at ang laman nga nun ay parang nagpapaalam muna siya pansamantala sa showbiz which is hindi talaga matanggap ng Kim Paulancia. Unang salvo, actually kanina sa show namin ni Ray Pumario, ang dami na nagtatanong. Kaya lang, hindi ko pa, medyo nasa latter part na kasi yon. So hindi ko pa masagot, hindi ko pa maaral lahat-lahat. But eventually, ayun na nga. For sure at this point, marami na rin nakakaalam kung ano ba ibig sabihin ng pinost ni Paula Avellino, di ba? Pero eto, for the sake of mga senior citizen and of course yung mga kaibigan natin sa abroad, sila of course sila Madam Adelita Sukang, si Madam Nida Arellano, at syempre sila Madam Amor, Madam Jocelyn Tobias, of course kahit sino pa ba, sila lahat ng mga madam na tinatawag ko sa social media, of course sa Messenger, lahat ng mga kaibigan ko na nandun. But anyways, ayun na, of course pati sila, ang dami kasi nila, para ako nag-roll call na naman ng pang AM Minin. So anyways, ayun na nga, sila Cecil Baclay, Sister Daddy Chu, Ernie Goldsworth, sino ba? Madam Yolanda Tan. Ang dami. So, ayun na. Anyways, ayun na. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Kasi yung letter nga, yung post nga ni Paolo ay nakalagay, "To my fans, my kababayan, and everyone I've worked with. After a lot of prayers and some hard conversations at home, I'm stepping away from everything effective October 31. The movies, the teleserye, all my endorsements, everything. GTA 6 is out November 19. POE 2 hits 1.0 on December 11, and they finally added Sword. I watched the extended look last night and I have not been okay since. To my legal counsel, please tell everyone lining up to sue me that I'm available March 2027. I will have 100% GTA completion and the build. Nobody can touch by then. Sue me at my peak." So, ayun, di ba? Para naghahanamon pa si Paolo. So, ayun nga. Ano ba yung tinutukoy ni Paolo dito? Of course, yung tinutukoy niya dito na stepping away from everything dahil yan sa GTA 6. So, na-out na nga ngayon November 19. And of course, may binanggit siyang POE 2. Ayun. At ano ba yung ngayon? So, ano ba? Grand Theft Auto 6 is scheduled for initial release on November 19, 2026. The game will launch on PlayStation 5 and Xbox Series X. Ayun. Opinion on our games are mixed, with some users anticipating further potential changes given past delays, though the November 19 date remains officially locked in by Rockstar's game. Ano ba yan? Ito na yung mga nakikita nyo dito sa gilid, yung launch date of GTA 6 announced. Grand Theft Auto, alam nyo na yung 6. It's an online game, of course, na kung saan napakagaling ni Paolo Avellino. So, kaya wag na mag-worry. Ano lang naman, humor lang naman ni Paolo. Yun. Nagtataka lang ako sa iba, parang sobra naman sila kay Paolo. Yung mga ganyan agad. Ang dami na nilang hanas, ang dami na nilang sinasabi. Sinasabi nila si Paolo nonchalant. Tapos naiinis sila pag hindi masyadong active sa social media. Pero pag nag-post naman at nag-joke naman, hindi rin nila mag-gets. Yun lang yung hindi ko maintindihan din sana. Sana lang naiintindihan natin, di ba? Kasi mahirap din naman yung lahat na lang ng kilos niya, bibirahin yung iba, dinadamay pa yung, na-mention of course yung post naman, taliwas naman kasi yung magkataliwas daw yung post ni Kim Chiu at ni Paolo Avellino. Nag-worry din sila kasi sa post ni Kim Chiu sa IG story na yung alam mo yung may emote talaga, yung like for example, ito yung, "Sometimes I don't even know what's happening in my life. Life keeps teaching me lessons I never asked for, giving me experiences I never wished to have. Yes, they made me stronger, but honestly, I never wanted to become this strong." So, isa lang yan sa part ng mga post ni Kim. Sabi, and eto yung pandang dulo na lang, "Still, through everything, I survive, and maybe that itself is a quite kind of strength. Not the strength I wanted, but the strength life gently forced me to grow, and somewhere inside, I still hope that one day I'll feel light again. Not perfect, not problem free, just peaceful, just happy, in the simple way
I once was. So, ano, yun yung pinost naman na IG story. Actually, repost yun. So, pero siguro nakarelate nga si, ano, no, si Kim doon. Kasi, parang sinasabi nga, lagi niyan sinasabi, lahat naman tayo ganon, di ba? Yung buti pa noon, walang masyadong problema, na masaya lang tayo, hindi natin iniisip yung mga gulo-gulo na yan, yung mga ganyan, di ba? So, well, ganun talaga ang buhay. So, wala tayong magagawa. But anyways, ayan. So, for more details, of course, ng mga issue, so, eto na. Panoorin pa rin natin to mga susunod kong chika. Okay! So, nakita nyo naman, malinaw na talagang ano lang ito, humor to the Paolo Avellino eh. Kasi nga, ayan ha, dito na makikita nyo na yung detalye. Of course, GTA, alam nyo na, Grand Theft, diba, Auto, of course. At yan, no, Grand Theft Auto, isang kami action adventure, binasa ko na rin kanina. So, wag na kayong masyadong mag-alala kasi nga talaga nakakaloka. Hindi naman siguro, hindi naman gagawin ni Paolo yun, na ganun-ganun na lang, naaalis na mag-quit, magpansamantala sa showbiz. Ako naiintindihan ko yung joke ni Paolo. Yeah. At nakakatuwa siya kasi ito yung sinasabi Path of Exile, yung minimension niya rin kanina. So, kaya lang nga, sabi nga nung iba, marami naman nakakaintindi. Sabi nga nila, naku, baka pwedeng i-hide na lang yung mga post na yan sa mga hindi masyadong walang humor, di ba? Minsan lang naman mag-joke si Paolo ng mga ganyan, talagang napaprank kayo talaga. Kaya lang nga, huwag masyadong seryosohin, guys. Katulad yan, kinoconnect si Kim daw, yung mga pinopost tungkol sa Nepal, tungkol sa ganyan. Ano ba yun? Huwag tayong ganun mag-isip. Kawawa naman yung mga artista, kawawa naman yung mga idol nyo, di ba? Wala naman silang intention na talaga, palungkutin kayo, kundi pasayahin kayo. Kaya lang, patalasan ng utak. Nagkataon lang siguro, hindi masyado, yun nga, pwedeng online game pala, hindi masyadong popular sa iba. So, nakakatuwa yung iba pag binasa mo, tinanong pa nila sa mga asawa nila kasi hindi nga talaga nila gets. So, karamihan kasi, parang mas madalang kasi ako makakita ng babae na nagaganyan, puro lalaki talaga. So, naiintindihan ko kung bakit hindi na mag-gets. Tsaka karamihan naman yung mga nagiging friends ko talaga dito. Yun nga, parang, hindi lang naman si Paolo, nakita nyo sila Khalil Ramos, si Carlo Aquino, napakarami talaga na naglalaro yung ganyan na nag-aabang niya. It's just, alam nyo, dito nyo makikita kung gaano ka-artistic si Paolo Avellino. Very artistic siya, yung alam na alam niya. Ang galing niya nga Actually, bumilib ako sa kanyang pagsusulat. Alam niya kung paano hulihin ang kilitin. Kung sa bagay, di ba? Kaya nga si Paolo, mahilig siyang gumawa ng mga pelikulang out of the box. At talagang kasi wala mag-produce siya para lang makagawa ng mga movies na hindi siya yung parang ordinaryo lang. So, si Paolo rin, nakita nyo naman, walang inuurungan pagdating sa mga mabibigat na characters or sa roles. Kaya nga itong A Perfect Marriage, ang dami nag-aabang. For sure, pasadong-pasado ito sa panlasan ni Paolo Avellino, di ba? Ito yung mga project na gusto niya talaga para sa kanila ni Kim Chiu. So, anyways, klaro na, huwag na kayong nakakaloka kasi talaga yung iba. Yung pag binasa mo yung comments, my God, nagpalpitate sila. Ano nangyari? Bakit ganon? Ba't parang may problema? Bakit kailangang problema agad ang isipin? Diba? Ako natuwa nga ako kasi talagang wow, lumalabas ang pagiging mahusay na magsulat din ni Paolo. Diba? Alam niya kung paano angguluhan ng mga kwento na talagang makaka-capture ang atensyon ng mga netizens at kahit mga kapwa niya artista. So, yung mga online, yung mga games na ganyan, sa Xbox at sa PS5 ba yan or something, sila lang nagkakaintindihan. Kahit ako naman wala kasi akong kakilala, siguro mga decades ago or a few years ago, may kakilala ako na mahilig mag-game sa ganyan. But this time, wala na kasi, so hindi ko mapagtanungan. Kailangan din. Kaya nakakatuwa yung ibang fans, especially sila Carlos Miguel, na nag-explain talaga kung ano ba yung post si Paolo. Kasi, syempre, hindi nyo aasahan si Paolo na mag-explain na it's a prank, na joke lang ito. Na actually,
Hindi nga joke eh, parang seryoso siya na ganun eh, di ba? Na gusto niya munang talaga mag-focus yan sa game. Na alam naman natin na gamer talaga si Paolo at kung saan siya magaling eh, doon siya excel talaga siya doon. At yun nga sinasabi nila, alam mo nakakatuwa rin yung reaction ng iba. Alam niyo kasi yung iba iniisip na kung mukhang buntis talaga si Kim, mukhang magtatago muna sila ng November, may mga ganyang drama, at babalik na sila sa ganitong November, December, January, February, March, di ba? Baka ganun daw ang plano. Hindi ganun. Kung saan sana talaga tumatakbo yung kwento. Pati na, malinaw po na yung post ni Paolo ay humor niya yon at may kinalaman yon sa kinababaliwan niyang game. Yun nga yung, of course, yung GTA, yung sasabi niyang GTA completion, yung Grand Theft, of course, Auto, and yun na. Well, ayun na, wala na akong pwede pang ibang sabihin. But anyways, maraming salamat sa patuloy na pag-suporta sa aking YouTube channel. At syempre, yung ganun din sa show namin ni Ray Pumalo. And nabasahan nyo mabuti yung mga pinopost kong ito para at least may idea tayong mga walang alam sa ganito. So, anyways, ayun na, ilang buwan na lang, ilang araw na lang, September na. At alam nyo naman, birthday ko ng September 18. Pero ako na-excite ako kasi by September 25, parang magpa-fly ako again to Japan at mamimiss ko siyempre, yung iba makikita ko naman doon, sila Madam Jocelyn Tobias, and of course mga Japanese ladies friends ko, of course si Malu ng Japan, di ba, of course, di ba, yung mga ganyan. So exciting, yung iba pang mga taga Japan, baka naman may chance pa na magkita din tayo dyan, kaya lang Tokyo lang ako eh. So ayun ba, ano pa yan, September 26 o 25 yung flight, pero gabi hanggang October 1, pabalik na kami dito. So, yun na muna. Maraming salamat. At syempre, sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo and pakiclick ang notification bell para every time may bago akong upload, ay mapapanood nyo agad. At yan, manonotify kayo. So, ayun na ha. So, ngayon, mas mag-focus na tayo. Back to work tayo para sa A Perfect Marriage na ngayon pa lang ay marami na agad ang nag-aabang. Okay, bye-bye and see you soon. Mag-enjoy tayong lahat. Mag-ingat din.